Gusto ko lang pong linawin na ito po ay perma ninyo at hindi po AI generated. Pero ako po yan. Ako po nag-prepare niyan. Ang mukha ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos, Opo. nandoon. Nandun. So doon po sa picture na yon, meron silang sinisinghot na white powdery substance. Opo. Wow. Wow. Pero masasagot niyo po ba na talagang may pumigil dito? May pumigil. Pero hindi ko muna po sasabihin yung identity ng mga tao nasa likod niyan. At doon na lang po sa Senado. Pagpaumanhin niyo po. Ano po yung feeling niyo that moment na pinagbawalan kayong ituloy ang pag-aresto o pag-raid dito kay Maricel Soriano at kay Bongbong Marcos? Disappointment. Kasi unang-una, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act, ginawa yan para sa para sa any person, hindi walang exemption diyan eh. Kumbaga sa ginawa yang batas niyan para papanagutin sa batas lahat ng tao, kahit na sinong tao. Kaya ang demand sa kanya, lalo yung grupo namin, ang demand namin sa kanya is hair follicle drug test. Okay. Talagang yun, makikita talaga kung kahit na matagal kang gumamit, makikita ron. Lumantad na sa publiko ang dating investigation agent ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA at team leader na nasa likod ng pre-operation report, order letter at authority to operate para hulihin ang artistang si Maricel Soriano at noong senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa paggamit ng iligal na droga. Hello, maganda. Sa pinakabagong video ng political vlogger na si Maharlika ay matapang na sinagot ng PDEA agent na si Jonathan Morales ang issue na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa ipinagbabawal na gamot at inamin na siya ang pumirma ng nasabing mga dokumento at hindi ito AI generated o gawa-gawa lang. Gusto ko lang pong linawin na ito po ay perma ninyo at hindi po AI generated. Pero ako po yan. Ako po nag-prepare niyan. Okay, good. At yan po, hindi lang po iisang ganyan yung napirmahan ko. Marami na rin po ako mga pre-ops, authority to operate na napirmahan. Si Morales ay dating pulis at na-recruit sa PDEA noong taong 2009, ngunit umalis sa serbisyo taong 2013. Meron pong litrato, wala pong video. Kasi yung pong litrato na yon nanggaling po doon sa cellphone ng reporte o nung confidential informant. Pero sigurado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandoon sa litratong na naka-file, na i-file ninyo sa PDEA ang mukha ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos? Opo. Nandoon. Nandun. So doon po sa picture na yon, meron silang sinisinghot na white powdery substance. Opo. Wow. Wow. So, grabe. Ayon sa kanya, hindi natuloy ang operasyon na hulihin noon si Bongbong Marcos dahil mayroon anyang pumigil rito dahil na rin sa gagawing investigasyon ng Senado. Pero masasagot niyo po ba na talagang may pumigil dito? May pumigil. Pero hindi ko muna po sasabihin yung identity ng mga tao nasa likod niyan. At doon na lang po sa Senado. Pagpaumanhin niyo po. Matatandaan nung unang lumabas ang mga dokumento ay tahasan itong itinanggi ng PDEA. Giit pa nga noon ng PDEA, gawa-gawa lang ang mga dokumentong yun dahil wala naman daw itong control number, bagay na sinagot ni Morales. Ito po ay walang control number. Okay? Ang sabi nila, gawa-gawa ni Maharlika yan, walang control number. Okay? So ano po ba ang paliwanag natin? Bakit po walang control number ito? Yan po, kaya wala pong control number kasi nga hindi pinayagan, hindi natuloy. Kasi kung natuloy yan, ginawa ng opisina, after na mapirman, saka po namin dadalhin yan sa National Operation Center. Dahil sa mga revelasyon ni Morales, mas tumibay pa't naging malinaw sa taong bayan ang mga naunang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng umano'y paggamit ni PBBM ng iligal na droga. Ano po yung feeling nyo that moment na pinagbawalan kayong ituloy ang pag-aresto o pag-raid dito kay Maricel Soriano at kay Bongbong Marcos? Disappointment. Kasi unang-una, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act, ginawa yan para sa para sa any person, hindi walang exemption diyan eh. Kumbaga sa ginawa yang batas niyan para papanagutin sa batas
lahat ng tao, kahit na sinong tao. Sa huli, hinamon ni Morales sa PBBM na sumailalim na lang sa drug test. Kaya ang demand sa kanya, lalo yung grupo namin, ang demand namin sa kanya is hair follicle drug test. Okay. Kumbaga sa inyo, talagang yun, makikita talaga kung kahit na matagal kang gumamit, makikita ron.